Song. Magandang gabi po sa inyong lahat. Total ay umuulan naman, marahil hindi kayo nagmamadaling umuwi. Tinanong ko si Brother June, sabi ko, Brother June, hanggang anong oras kayo natatapos Sunday night? Sabi niya hanggang alas 7 lang, Pastor. 6:30 na po. Gusto lang umuwi ng maaga nito eh. Mali ang napagtanungan ko. Okay, anyway, ay nagagalak po ang inyong lingkod sa pagkakataong ito na kayo ay makasama ko at nabigyan ako ng pagkakataon ng slot. Kala ko wala ng slot eh. Oo. Well, sana po ay maging pagpapala ang mensahe ng Panginoon sa inyo sa gabing ito. At ito ay hindi na bago. No? It could be a means of reminding ang bawat isa sa atin about our position in Christ as a church. No po. I love to talk about the church. Church, no, which Christ built. Naniniwala po kayo doon na ang nag-build ng church ay hindi tao, kung hindi si Kristo. Okay? Christ is the founder of the church. Hindi human founder ito. Divine founder ito. Ayun ang pag-uusapan po natin. In Ephesians chapter 5, gusto ko sanang mag-testimony muna bago ako mag-preach. Kaso naunahan na ako ni Brother Tim. Kinuha niya na yung ilang oras ko dito. No? Magpapaalam lang pala. Totoo naman yun mga kapatid. Kung saan ka nililid ng Panginoon, ay doon ka. Dumuong ka. Pag-uusapan natin yan. Nag-uugma-ugma eh. Di ba? Do you believe na hindi aksidente na ako ang preacher ngayong gabi? Ha? Hindi naman kami nag-usap ni Tim eh. Okay? Hindi kami nag-usap ng preacher nyo kanina. Tama? So, well, kung saan tayo dali ng Banal na Espiritu sa gabing ito, kung matapos tayong alas 10, okay lang? Parang ewan narinig ko. Ewan! Hindi amen, ewan eh. Anyway, biyaya po ng Panginoon, kaya ako'y nakatayo muli po sa likod ng pulpitong ito. Hindi sa kakayanan ko, hindi sa anumang meron ako, it's just by the grace of God. Sabi nga ni Apostle Pablo, by the grace of God, I am what I am. Sapagkat nung nakaraang buwan, ang akala ko, it's my way to go home. No, it's my time to go home. Ako po ay na mild stroke. Mukhang hindi naman no? Mukha bang na mild stroke ako? Hindi halata po? Oo. Pero ako, ramdam ko. Okay, until last night, ay meron pa ring remnant ang mild stroke sa akin. One of my Bible study at night, last night, after nun, nagmadali na ako umuwi. Naglalakad ako ng mabilis. Kasi gusto ko na umuwi, gusto ko na magpahinga kasi nakakaramdam ako ng chest pain uli. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy, bukas walang tatayo mga ngaral. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Lahat tayo nakadepende naman sa Panginoon di ba? Hindi naman na sa anong meron at kakayanan tayo, nakadepende tayo sa Panginoon. Okay? Ayaw ko pang tanggapin. Sabi ng doktor sa akin, Pastor, na mild stroke po kayo. Hindi, Dok. Nangangalay lang to. Kaya pang sumapak na ito. Tawagin si Brother June. Sabi ko, kaya pa to. Nangangalay lang po, Dok. Nangangalay lang. Masakit lang yung pangako. No? It was Thursday. Galing kami dito. May meeting po kami. Last meeting namin with Pastor Jing. Nag-drive ako from Santo Domingo ng alas 12 ng tanghali.
So mainit, papunta ako rito, pag uwi ko ng bahay, masakit yung panga ko. Sabi ko, ba't sumasakit ang panga ko? Kala ko ay nangangalay lang o mayroong problema sa ipin, and all of a sudden, ay bumababa hanggang sa balikat, sa leeg, sa batok, papunta sa balikat, hanggang sa braso ko. Sabi ko, parang yung sakit, dama na ng hanggang braso ko. Sabi ba yung ganito? Hindi ko ginigising ang misis ko, hindi ako nakakatulog kasi hindi ako pinatutulog talaga. Sa ngalay, hindi ko alam kung anong pwestong gagawin ko sa higaan. Tatagilid ako, masakit, tatagilid ako, lalong nangangalay, lalong nangingimay. Sabi ko, ano itong nararamdaman kong ito? Sabi ko, tinatawag mo na pa ba ako, Panginoon? Okay, until Friday morning, naligo pa ako, ginising ako ng asawa ko, nakatulog ako ng 4, ginising ako ng asawa ko ng 5 o'clock. So almost an hour lang ang tulog ko. Naligo na ako, sabi ko, papasok ako. Sabi, papasok ka ba? O, papasok ako. Wala naman akong turo, more on activity kami ng mga estudyante ko. Naligo ako, kumakain ako ng breakfast. Pag tayo ka after the breakfast, pupunta na ako dun sa motor para umalis na, mag-ayos na, paalis na ako. Parang ganito ang feeling ko, nasa taas ako. Nalulula ako. Hindi ko alam kung hilo ang tawag doon, pero hindi ako natutumba. Ang feeling ko, lumulutang ako. Ang feeling ko, nasa taas ako. Sabi ko, tumigil ako sa pintuan, sabi ko sa misis ko, sabi ko, Sister Beth, para akong nalulula. May fear of height ako. Sabi ko, para akong nalulula. Sabi niya, upo ka muna. Hanggang sa binipi niya ako, nung binipi niya ako, 160/110 ang BP ko that time. Tumawag siya dun sa doktor, sabi ng doktor, ay, Ma'am Beth, dalhin niyo na po siya dito. Kailangan na pong maagapan si Pastor. Nagpa-drive ako, hindi ko kaya mag-drive, kasi para akong lumulutang, baka lumipad yung sasakyan. So nagpa-drive ako, papunta dun sa clinic ng doktor na nag-a-admit din sila. Pagdating ko doon, baksak ang aking oxygen, baksak ang aking pulse rate. Pinahiga ako, pinag-oxygen ako, pinainom ako ng gamot, hindi nakuha sa 2 gamot, kaya in-IV ako. Tama ba, IV ba tawag doon? Yung kailangang padaanin na sa ugat yung gamot. Na 2 syringe na ganito kakapal ang ipinasok sa katawan ko at napakasakit. Okay? At sabi nung doktor, si Mrs. pang kinausap, ayaw pa akong kausapin, sabi niya na mild stroke po si Pastor. Okay, hindi ko alam kung anong feeling ng mild stroke. In fact, hindi ako naniniwala kung may mild stroke eh. Well, habang ako nakahiga, nung sinabi na sa akin ng doktor, Pastor, na mild stroke, ayaw kong tanggapin. Habang ako nakahiga, nananalangin ako, Panginoon, wala pong magpipreach bukas sa Nasugbo. Wala pong in replacement sa akin, wala po. At ganito nakahiga ako dito at I have to rest. So sabi ng doktor ko ay 2 months. Tama no, mahal no? 2 months. You have to rest 2 months. Ang kailangan mo para makagain ka uli ng strength. After ng 1 linggo, balik kami ng Nasugbo, hindi pwede. Walang magpipreach, walang magba-Bible study, walang magso-soul winning, mag-iintay yung mga tao. And then sinabihan siya lang ng asawa ko, si Pastor, na mild stroke. Ayaw pa nilang maniwala. Yung aking ever faithful na young people doon, ayaw niyang maniwala. Totoo po, Ate Beth? Oo nga. Alam niyo, sabi ng bata, paano kami? Sa kami ate ng church. Okay? Kaya lalo ako nahamon. Sabi ko, hindi pa man pwede, kailangan ng tumayo, kailangan mag-preach, kailangan ng bumiyahe.
So tara, tuloy tayo ng Nasugbo. It's by God's grace, makakatayo ako. O, sa biyaya ng Panginoon, ito, nandito pa, buhay pa. Malungkot nga si Brother Jun eh. Konting, ilang linggo na lang siguro, pwede na ako mag-basketball. Hahamunin ko si Brother Jun ng basketball. Kanina pa ako inaano niya dun sa likod kanina eh. Sabi niya, ganyan talaga eh, tumatanda ka eh. Sakit ng matatanda yan eh. Nakailang ulit sa akin eh. O ngayon, oras ko ah. Anyway, sa Ephesians chapter 5 po, chapter 5, verse 23 to 32. Oo, hindi po ako magsasalita patungkol sa marriage. Hindi po ako magpasalita patungkol sa relasyon ng mag-asawa. Magsasalita po ako patungkol sa relasyon ng Panginoon at ang kanyang iglesia. Ha? Ng Panginoon at ang kanyang church. Sapagkat ang marriage is symbolic of the church. Okay? A marriage relationship it symbolizes our relationship as a church sa Panginoon. Sana malinaw po sa inyo ito. Okay? Verse 23. Sa 23 na po tayo. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So makikita po natin dito, in example, ni Apostle Pablo, gaya ng asawa, na siyang puno ng kanyang asawang babae, ng asawang lalaki, siyang puno ng kanyang asawang babae, gayon din naman si Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na siyang puno na iglesia, na siyang ulo na iglesia. And He is the Savior of the body. At siya ang nagbigay ng kaligtasan. Siya ang kaligtasan, siya ang manunubos ng kanyang katawan. Ang tinutukoy dito ay yung church. Okay? Ito po ang malinaw dito. Dito, hindi tinutukoy na ang kaligtasan ay masusumpungan sa pag-anib sa iglesia. Okay? Ang tinutukoy po dito that if you are saved, okay, you are baptized in a local church, you are part of the body of Christ, He is automatically, siya naman talaga yung tagapagligtas mo eh. Wala namang iba. It only means na ang lahat ng mga miyembro ng iglesia ay ligtas. Did you get the point? Manalangin po muna tayo para tuloy-tuloy tayo. Aming Diyos na dakila, muli po aming hiling sa iyo. Samahan mo po kami sa gabing ito as we study your word. Ako po'y lumalapit sa iyo at humihiling, Panginoon, let me speak thy truth in love. Lord, magsugo po kayo ng revival sa gabing ito at hamon sa bawat isa po sa amin. Ang lahat ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay? So it only means na walang ibang tagapagligtas kung hindi ang Panginoong Jesucristo. He is the Savior of the body. Hindi mo kailangan magpamiyembro sa isang church in order for you to have salvation. You will be a member of a church because you are saved. Maling katuruan na nagsasabi, para kayo'y maligtas, ay kailangan yung pumasok sa iglesia. Kahit maglabas-masok kayo dito, kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, hindi ka ligtas. Paano yung pastor sinasabi, maraming maiiwang member ng church? Excuse me, in the first place, hindi sila naging member ng church. Why? Hindi nga sila save eh. Ano bang requirements para ikaw ay maging member ng church ng Panginoong Jesucristo? You must, unang-una, save. You have the experience. Experience ito. Naranasan mong tumanggap, kilalanin ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas.
Naunawaan mo na ikaw ay makasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako'y naparito hindi para sa mga matutuwid, upang hanapin ang mga nawawala, upang bigyan ng kaligtasan ang mga kasalanan. Di ba? Kaya kung ang tao ay hindi inaamin na siya'y makasalanan, hindi pupunta yan sa Panginoong Jesucristo. Hindi lalapit yan at kikilalanin ng tunay ang Panginoong Jesucristo. Okay? Believing without repentance, it's not believing at all. Mind this. Believing without repentance is not believing at all. Okay? We need repentance. Kailangan nating magsisi. Bakit ka magsisisi? Kasi alam mong makasalanan ka at tanging magbibigay sa iyo ng kaligtasan at pagbabago ng buhay at aalisin ka sa pagkakatali mo sa kasalanan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang. Kung meron kang iba, get out of this church. Or else, tanggapin mo ang tamang turo ng Panginoon na siya lamang ang tagapagligtas. Okay? So ang sabi niyo, therefore, as the church is the subject unto Christ, so let the wives to their own husbands in everything. Sa lahat ng bagay, we must subject to Christ. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ito na naman, di ba? Wala namang ibang tagapagligtas sa iglesia kung hindi ang Panginoong Jesucristo. You will be part of the church because you are saved. Not because you want to be saved. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church. Merong purpose. Merong plano. May ginagawa ang Panginoon. He sanctify us, He separate us, He consecrate us. For what purpose? That He present us, sabi niyan, unto Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kaya kailangan ng repentance. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife. They two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So alam natin ang relationship ng Panginoong Jesucristo sa kanyang church. Tayo hinilintulad, tayo ay ginaya sa isang mag-asawa. Siya ang asawa, siya ang groom, tayo ang bride. Tama? Ang church. Na someday, in heaven, ikakasal tayo sa Panginoong Jesucristo. Okay? Ikakasal ang church sa Panginoong Jesucristo. Now, dito, makikita natin that He sanctify us to a purpose and cleanse us with the washing of water by the blood, by the word, rather, that He might present it to Himself a glorious church. May ginagawa, may sanctification. May pagkakaiba tayo dapat bilang isang iglesia. Hindi tayo dapat nakikigaya sa ilan. Kung ano yung sa tingin na maganda ng iba, na ginagawa ang church worldly. They bringing the worldly system sa church. Okay? They sanctify us for the purpose of to be presented to Himself a glorious church. Malinis, maayos. Kaya tayo
bilang isang mananampalataya, we always looking for His righteousness. Diba? Ang sabi ng Romans chapter 8, for there is now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala ng condemnation, wala ng paghahatol sa ating mga mananampalataya who walk not after the flesh. Hindi na tayo mabubuhay sa laman, hindi na tayo mabubuhay sa anumang ninanais ng laman na magdudulot ng kasalanan, kung hindi ang nanaisin natin ay mga bagay na pang-spiritual. We walk after the Spirit, not after the flesh. Kaya ang church, mahalaga sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, unto Him be glory in what? In the church. Kaya lahat ng gagawin nating ministry, it should be in the church. Walang outside the church. Okay? Walang specialized ministry na ikaw lang ang magtatayo. Ha? Walang specialized ministry. Okay? Lahat ng gagawin nating paglilingkod, it should be inside the church. Unto Him be glory in the church. Oo, yung iba ayaw magpasakop, gagawa ng sarili nilang ministry. Magtatayo ng ganito, gagawa ng ganito. Ang tawag dyan, hindi ministry. Ang tawag dyan, kawang gawa. Okay? Ilagay mo under the supervision of the church. Kung may ministry kang gustong gawin, at yan ay leading ng Panginoon sa iyo, i-under mo sa supervision ng church. Okay? Anyway, you're part of the church. I bet ayaw mo ipa-supervise sa church. Okay? I hope nagiget nyo yung aking ibig sabihin, mga kapatid. Okay? And in the church, ako'y magmamadali na, and in the church, may pangako ang Panginoon eh. Sa church, may pangako ang Panginoon. Oo. Bukod siyang babalik siya at kukunin niya tayo, may pangako ang Panginoon habang tayo naririto. Naniniwala kayo doon? Ha? In Matthew chapter 18 verse 21, Christ and His church, makikita natin yung number 1 promise niya dito. Na habang tayo naririto, habang tayo kanyang hinahanda, hinahanda na tayo, ang church ay paghahanda para sa nalalapit na panahon natin sa langit. Okay? Hinahanda ang church sa panahon na tayo kukunin ng Panginoon. Okay? The promise 18:21. Matthew 18:21. Alam natin yung talata na yan. 18 verse 21. Mali yata yung aking nabasa. Verse 19, not 21. Verse 18, chapter 18, verse 19. And again, I say unto you that if two of you, Verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. The promise of His presence. The promise of His presence. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanyang church, actually, Matthew chapter 18, nandiyan yung discipline ng church. Diyan natin makikita yung discipline ng church. Okay? Ang sabi ng Panginoon, for there were 2 or 3 are gathered in my name, sabi niya, asahan, there I am, in my name, there am I in the midst of them. Asahan na ako ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. Mga kapatid, we are more than 3.
Okay? Now, in the presence of the Lord in His church, okay, mga kapatid, hindi nawawala yan eh. Kasama natin ang presensya ng Panginoon. Sapagkat pangako niya yon. Kayo ba'y nananalig at naniniwala na ang Panginoon ay kasama natin ngayon? We have His presence. Okay? When we have His presence, mga kapatid, the presence of His peace is here. Ano sabi niya sa John 14 verse 27? Peace I give unto you. Not the world giveth, I give unto you. Okay? If the church has a promise of Christ, of His presence, it means His peace is also here. Sabi niya, I give you peace, not the world give it. The peace of Christ na meron tayo, the peace of God na meron tayo, hindi kayang ibigay yan ng sanlibutan. Hindi kayang ibigay ng kapayapaan yan ng anumang meron ka sa buhay na ito. Only Christ can give that kind of peace. That peace that passes all understanding. Okay? We have His peace. In Matthew 28:18 to 20, may pangako ang Panginoon di ba? Of His presence. Sabi niya, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, sabi ng Panginoon, I am with you always, even unto the end of the world. Kung papansinin natin yung word na always, parehas ba yan ng salitang always? The word always. Always ba nakalagay dyan sa Bible nyo? Always? Say amen. Baka may always dyan eh. Always. Anong pinagkaiba ng dalawang salita? Both are being used in the Bible. Always and always. Anong ibig sabihin ng always? Always means all the time. And always at every time and on every occasion. Okay? Ang ibig sabihin ng always with S is at every time, on every occasion. Okay? I always brush my teeth. Hindi naman oras-oras nagbabrush ka ng teeth mo. There is an occasion. There is a certain time, at every time. Okay? Yun ang ibig sabihin ng always. At every time. On every occasion. Always, without S, hindi yan plural at singular, ha? Okay? Always, without S, it means all the time. Ang ibig sabihin niyan, perpetually. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Okay? Tuloy-tuloy. Kaya sabi niya doon sa in Matthew chapter 28, verse 18 to 20, alam nating lahat yan. And that is what we call the Great, what? Commission. Trabaho nating lahat yan. Ibinigay sa atin yan ng Panginoon that we should go and teach all nations. Okay? Win them to Christ. So, ang sabi doon, and I am with you always, even unto the end of the world. His promise of His presence. When His presence is here, His peace is here. He gave us peace. May kapayapaan. Kaya kapag nandito ka sa church, pag magkakasama tayo, you're always at peace. Amen? Tama ba?
You always at peace. Nare-rejuvenate ka, nare-revive ka. I have a peace of God. I have a peace that Christ gave it to me. Oh, may dalawang peace ang binigay sa atin eh. Peace with God, peace of God. Peace with God in Romans chapter 5, verse 1. We have peace with God. For being justified by faith, we have peace with God. Ibig sabihin, pinagkasundo tayo, pinagkaisa tayo. It only means of our salvation. Peace of God, yung kailangan natin every day of our life. Yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan na ito. Kapayapaan that perpetuates. Peace that perpetuates. Peace all the time. Okay? Because of His presence. Pangalawa, if His promise is here, then the presence of His passion is here. Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. John chapter 15 verse 12. John 15 verse 12. Medyo marami rin lang tayo talatang bubuksan. John 15 verse 12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. In Ephesians chapter 3 verse 17. Ephesians chapter 3 verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. See? That is a promise to His church. Pangako ng Panginoon sa kanyang iglesia. Pangako ng Panginoon sa kanyang katawan. Pangako ng Panginoon sa kanyang eklesiya. Pangako ng Panginoon sa kanyang assembly. The called out assembly. O kaya tinawag tayong eklesiya. We came from. We are being called from. At inilagay tayo, we are being sanctified and put in His body, put as a church. Okay? Ephesians chapter 5 verse 2. And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God, for a sweet-smelling savor. Sabi niya, if there were two or three gathered in my name, I am in the midst of them. When He promises presence, He promises peace. There is His peace. When there is His presence, there is His love. Kaya dito, mga kapatid, sabi ng John chapter 15, we should love one another. Tama? Ang bawat isa sa atin, as a part of the church, ay umiibig tayo sa kapwa natin mananampalataya. Umiibig tayo sa kapwa bahagi natin ng iglesia. Yun ang ating nararamdaman, yun ang ating meron tayo, and that is our motivation for each other. Bakit? Nag-iibigan tayo dito eh. Kung nandito ang pag-iibigan, wala ditong pag-aaway. Wala ditong pagtatalo. Wala ditong masigit na nakakaangat. Wala ditong masigit na nakabababa. Bakit? Nasa pag-ibig tayo ni Kristo eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, wala nang Hudyo. Wala nang Hudyo, walang hintil. Iisa tayo kay Kristo. Bakit? Ipinagmamayabang ng mga Hudyo eh. Di ba?
Lagi nilang ipinagmamayabang na sila ang anak ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon dito sa church, wala nang ganon. Walang mataas dito, walang mababa. Lahat tayo dito pantay-pantay. Lahat tayo dito pakikinabangan ng Panginoon. Lahat tayo dito gagamitin ng Panginoon. Lahat tayo dito may isang nararamdaman. Ano yon? Pag-ibig. Tama? Kaya kung may pag-ibig tayo sa ating puso, mga kaibigan, mga kapatid, and that love is the love of Christ, hindi ka maiinis sa katabi mo. Tama? Hindi mo ihirapan yung katabi mo. Kung merong pag-ibig, may pagkakaunawaan. Walang pagkakasiraan. O, di ba? Yun ang purpose ng Panginoon. We gave His promise. Bakit? To sanctify us. Ipipresent niya tayo as spot without spot and wrinkle to a glorious church. The promise of His presence. Aren't you glad that we have His presence? Hindi ka ba masaya, kapatid, na kasama mo ang Panginoon sapagkat ipinangako niya ito? Kasama natin ang Panginoon sapagkat ipinangako niya ito at ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Ako po naniniwala na walang perfect church. Tama? Walang perfect church. Bakit? Imperfect ang members eh. Tama? Walang perfect church. There's no such thing as perfect church. Tama ba? Kung may sinasabi kang perfect church, punta ka doon. Pagpunta mo doon, hindi na perfect yun. Walang perfect church. Pero itong naniniwala ako, mga kapatid, there is a true church. Walang perfectong church, pero may tunay na church. And that tunay na church is the church that was built by the Lord Jesus Christ. Naiintindihan niyo po ba yung, ano meron doon kay James Carroll? Trail of Blood? Naiintindihan niyo po yung Trail of Blood na yan? We are from the church that Christ built. Hindi tayo yung lumihis. Hindi tayo yung umiwan. Hindi tayo nag-iba. Nananatili tayo. And the church perpetuates. Nagpapatuloy. Pinilit sirain. Pinilit buwagin. Pero hindi sila nagtagumpay. Tama? Maraming mga sumira, maraming mga umalis. Nakikita nyo doon, makikita nyo po. Ano tayo doon? Ano tayo? Yung line doon, anong line? Yung dalawang ganon na black na gumanon? Tayo ba yon? Tayo yon? Kayo lang yun. Pag sabi, hindi ako kasama doon. Tayo yung from the Lord Jesus Christ, yung nanatili. Saan nanatili? Unang-una sa doctrine. Okay? Hindi tayo lumihis. Now, His promise to His church, number 1 is His presence. Number 2, the promise of His protection. Tingnan niyo po ang Matthew chapter 16 verse 18. Anong sabi doon? Thou art Peter, thou art Petros, and upon this Petra. Tingnan niyo yung Bible niyo. Tingnan niyo yung Bible niyo. Thou art Petros, and upon this Petra, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it.
O, para malinaw. Pastor, bakit hindi nandun na sinabi nyo? Hindi yata King James yan sinasabi nyo. O, para maintindihan po natin. Hindi si Pedro ang batong pundasyon ng iglesia. Si Kristo. Yung sinabi niya, thou art Peter, ikaw, Petros, palamuti ka lang. Maliit ka lang bato. Upon this Petra, that rock, walang iba kung hindi si Kristo, ang Panginoong Hesus. Thou art, sabi niya, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. There, nasaan ang protection? Ano sabi doon? And the gates of hell shall not prevail against it. Kahit anong gawing paninira ni Satanas sa iglesia ng Panginoon, hindi siya magtatagumpay. He will remain as failure. Sapagkat pangako ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Bakit minsan pinababayaan mo ang church? Bakit minsan kinatatamaran mo ang church? Bakit madalas hindi ka sumusuporta sa church? If you know for sure that this church is Christ Church, and He has a promise of protection, bakit umaalis ka? Bakit pumupunta ka doon sa mayroong sayawan? Yung pwedeng mag-TikTok. Tama? Bakit mas gusto mo yung maingay na music? Yan ang Baptist. Distinct. Bakit? Hindi magbabago yan eh. Pag nagbago yan, hindi na Baptist yan. Just in name. Nahihiya pa silang tanggalin yung Baptist eh. Tanggalin na nila. Never in history of the church, ang church na galing from Jerusalem, na nag-perpetuate, walang in history na sila nakipag-compromise. Nakisang-ayon sa practice ng Rome. Never in their history nakipag-practice, nakipag-compromise sila sa mga doktrina ng Rome. Doktrina ng pagano. Never. Kasi pag nag-compromise sila, alis na sila doon. Tama? Yung iba nag-compromise kaya nawala Lumihis Kaya ang umpisa, mawawala ka sa church, mangompromise ka. Oo. Mangompromise ka. Mangompromiso ka. Mawawala ka sa church. Mawawala ka sa turo ng Panginoon. His promise of protection from false doctrine. Protection from false doctrine. There are so many pastors nowadays who made a declaration of belief na kailanman hindi tinuro sa atin. Ngayon lang nila naunawaan. Anong klaseng banal na espiritu meron ka? Anong klaseng banal na espiritu meron ka na ngayon, ang kaligtasan mo, just believing on the Lord Jesus Christ, kahit walang repentance. Ngayon, ang kaligtasang tinuturo nila, pinili na lang. Kawawa naman ako, hindi ako pinili. By the sovereignty of God, pinili na, He elected. Diba?
Pag si Brother Jun lang ang elected dito, magwawala ako. Handa na ako maging criminal, Brad. We're not for Calvinism nor dispensationalists, nor even for Arminian. We are for Christ. We will remain in Christ. I don't know about you, but I will remain in Christ. Ang daming naglipa na ngayon eh. Ginamit ang social media para ibulalas ang kanilang mga katuruan na ngayon lang nila naunawaan o ngayon lang nila tinanggap o baka ngayon lang sila nabubulagan pa rin sila hanggang ngayon na ang Romans chapter 10 ay hindi natin pwedeng gamitin sa soul winning. Ang Romans chapter 10, verse 9 to 10, ay hindi para daw sa ating mga hintil. Para lang daw sa mga Hudyo. Ang tanging hinihingan ng repentance ng Diyos ay walang iba kung hindi Hudyo. Nang ibig sabihin ng ang kaligtasang ibinigay ng Diyos noon at ngayon ay magkaiba. O teka, hindi nagbabago ang Panginoon. I am the same yesterday, today, and forever. Walang pagbabago doon. Parehas lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, wala nang Hudyo, wala nang hintil. Kay Kristo, sa kanyang church, wala nang ganun. Wala nang division. Wala nang schism. Eh bakit divide pa rin kayo? Ito grupo neto. Ito grupo neto. Kaya tayo minsan mga Baptist nakakalungkot, no? Divide. Ginastify pa nung iba. Para dumami, division by multiplication. Multiplication by division rather. Ginastify pa nung iba. Well, inom lang po ako ng tubig. Matatapos na tayo, Brother Jun. Okay? Protection from false doctrine. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Tingnan ninyo ha. Ephesians chapter 4 verse 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Church, we must put on the Lord Jesus Christ, sabi ng Book of Romans. Okay? Mayroong mga teachers, may mga pastors, may mga elders in the church, for what purpose? They were given for the perfecting of the saints. Para anong purpose? Ha? Bakit sila kailangan i-perfect? Bakit kailangan silang lumago sa pananampalataya? Ha? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive.
See, walang Kristiyano ang nanatili sa church, tinanggap ang katuruan ng iglesia na mula sa mga apostol, niyakap at sinampalataya at kinuha mo ito, nalilipat ka sa iglesia ni Kristo. Napupunta ka sa dating daan. Na ang sasabihin mo, mas tama ito. Yung mga umaalis at pumupunta sa mga mall churches, sa mga commercialized churches, na ang sasabihin nila, parehas lang naman. Hindi mo naunawaan ang tinuro ng pastor mo. Am I correct? Hindi mo naunawaan ang tinurong doktrina sa iyo. Am I correct? Ang Kristiyano, may tatlong kalagayan. Nung naligtas, na-justify. Tama? Ginastify siya ng Panginoon. Nung nabuhay siya bilang ligtas, sinasanctify siya. Tama? Sinasanctify siya. Pangatlo, i-glorify tayo ng Diyos doon sa langit. Habang nandito tayo, ang sabi, isa-sanctify tayo. Ise-separate tayo. Iko-consecrate tayo. Walang ganon ang mga commercialized churches. Everybody is welcome. If you want tattoo, then go. Have a tattoo. If you want to dance, if you want to have a nightlife, go on. Just be on Sunday. Just be here on Sunday. If you want the rock music, then go on. Basta sa Sunday, tugtog ka ng praise and worship. Where is the separation there? Pagpunta ng church, mga babae, kahit naka-leggings, okay lang. Kasi ang masama, yung tumitingin, hindi nagsusuot. Is that a biblical doctrine? Is that a biblical doctrine? O, di ba? Okay lang anong tawag doon? Yung labas yung bilbel? Alam na alam niyo, mukhang gusto niyo magsuot, ha? Crop top! Sabay magti-TikTok! Di ba? May jacket naman po eh. May separation tayo. Separation from the world. Separation from the system of the world. We are not of this world. We are in this world, but we are not of this world. Okay? Kaya maraming naloloko. Kaya maraming nadideceive. Bakit? Hindi lumago eh. Pero ang gusto ng Panginoon, maprotektahan ka. Mananatili yan. Kaya nga may nagpatuloy eh. At magpapatuloy kami. Okay? We will not make the church worldly. Yung iba nag-umpisa sa yung music nila, nag-umpisa sa, yung ganon? Yung tumutunog? Marakas ba yun? Oo, nag-umpisa, yung music nila, meron ng ganon, ang tawag doon? Tambourine. Tambourine, gumagano. Una, ganon-ganon lang. Sumunod na Sunday, gumagano na. Sunod na Sunday, gumaganon-ganon na. Sunod na Sunday, pumapalo-palo na.
Protection from the false doctrine. And pangalawa, His protection from dissension. Alam niyo yung dissension? Disunity. Pinagkaisa tayo. Kaya nga hinalintulad tayo saan? Sa katawan. Tama? Walang miyembro ng katawan na nag-away-away. Hindi sinabi ng kamay, oy paa, hindi kita kailangan. Kaya kong makarating doon nang wala ka. Walang ganun eh. Tama ba? At walang ibang nagpapatakbo at sinusunod ang katawan kung hindi ang ulo. Si Kristo. Never He intended na tayo magkagulo sa church. Bakit nagkakagulo? You know the reason? May mga immature. Alam niyo yung reason? May mga tares. Alam niyo yung tares? Hindi totoong mananampalataya sa loob ng church. They just, anong tawag doon? Church-goers lang. Nag-i-enjoy lang. He never knew the purpose of himself inside the church. Yung gustong sila ay sikat. Pag hindi na pagbigyan, offended na. Sino yung mga offended? Yun yung mga immature. Hindi lang nabate. Ayaw na. May kinikilingan si pastor. Sila lang naman ang kilala niya mga yan eh. Kapag hindi, sabi doon, hindi na tayo toss to and fro. Hindi tayo urong-sulong. Pasulong tayo lahat. Okay? So tayo mga kapatid, the purpose is to unity, to unite us. Ayaw ng Panginoon nagkahewatak-watak tayo. Ayaw ng Panginoon may partition tayo. Kaya tingnan mo, sabi ni James, di ba? Sinaway niya yung isa, sabi niya, kayo, magaling lang kayo kapag merong mayamang taong papasok ng church. Dapat ikaw no respect of person ka. Wala kang kinikilingan. O wag niyang sundan, patay na yon. Mamaya, meron pa sabing, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Excuse me po. Patay na yon, mga kapatid. O, di ba? Walang partition dito sa loob ng church. Walang schism dito. Ito ay grupo ng mga elite. Ito grupo ng poorest of the poorer. Walang ganon. Iisa tayo kay Kristo. Love one another. Walang disunity dapat dito. Pag may disunity dito, meron ng disloyal sa Panginoon. Pag may disloyal na, may disloyal na rin sa pastor. Gulo na yan. Divide na yan. Ayaw ng Panginoon yun eh. Tingnan nyo ha. Verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Walang partition dito. Walang bahagi dito. Fitly joined together nga eh. Gusto mo ba dislocated ang buto mo? O sino dito nakaranas ma-dislocate ang buto? Masarap bang pakiramdam?
Walang ganon, mga kapatid. Fitly joined together, compacted. Yung iba, impacted eh. Compacted, ibig sabihin, fitly joined na, pinagdikit pa, banding pa, binand pa. Eh bakit ngayon? Katulad ng Korinto, sabi ni Apostol Pablo, bakit merong division among you? Bakit merong schism among you? Ba't may partition among you? Sabi ni Apostol Pablo, na it should not be and it should not be expected to the church. If Christ promises protection for this unity. Again, why it happens? You let it happen. Bakit nangyayari yon? You let it happen. Why? Sabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Binibigyan mo ng puwang si Satanas. Binibigyan mo ng puwang. It start with you. It will start with you. Kapag may division, it will start with you. Hindi gusto ng Panginoon yan. It will start with you. Bakit? Binibigyan mo ng puwang si Satanas. Ang aalis dapat dito, ang mawawala dito, yung hindi ligtas talaga. Yung hindi talaga bahagi ng church. Yung tares. May tinatanim dito si Satanas eh. Alam niyo yun? Kung hindi tayo aware, kung hindi tayo handa, kung hindi natin mamali ng church, may tinatanim si Satanas sa church para sirain ang church. Okay? Ganun nangyari nung panahon ng mga early Christians. Marahil ikaw yung tares. Isa ka dun sa tares. Isa ka dun sa tinik. Hindi ka bahagi talaga ng fold ng Panginoong Jesucristo. Sumisiksik ka lang. Eh may tinik ka, makakasundot ka. Pag nakasundot ka, mandadamay ka pa. Tama? Pero kung ikaw, sinusunod mo yung Ephesians, na hindi na gaya ng mga bata, tossed to and fro. Bakit? Molded ka ng turo ng Panginoon eh. Molded ka ng salita ng Panginoon. Tama? Ibig sabihin, handa ka. Ready ka. Ano? Protektahan ng church mula sa mga tares na ito. Mula sa mga tinik na ito. Okay? Protection from disunity. Pangatlo, protection from dysfunction. Mga kapatid, bawat isa po sa atin as part of the church, ito may kanya-kanya tayong function. Tama? In Romans chapter 12. Romans chapter 12. Tingnan niyo Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 3 to 8. Verse 1, alam na natin yan. Sa 3 na tayo mag-umpisa. For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members
one of another, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether, what? Prophecy? Let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Okay? Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good, in verse 9. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin na bahagi ng church, if you are part of this church, if you are a believers, baptized in this local church, the Spirit of God given to us His gifts. May gifts of the Spirit. Ha? Ano yung gifts na yan? Yung sinabi sa Book of Romans. Sa 1 Corinthians chapter 12, nandun din yan. Except for some gifts na temporal, gaya ng tongue. Gift of tongue, wala na yun ngayon. Okay? Yun ay para lamang sa mga apostles in order for them to identify in the ministry of Jesus Christ. Sa kanila lang yun. Healing, sa kanila lang yun. Huwag nyo nang naisin yun. But still, merong mga permanent gifts. Temporary gifts yun tawag doon. Gifts of tongue, gift of healing, at meron pa doon iba. Prophecy, gift nila yon. Pero sa atin, may mga permanent gift na binigay ang Diyos sa atin. The Spirit of God that dwells in us will teach us how to work in the church. Bibigyan tayo ng gift na doon tayo magfa-function. Okay? Kaya ayaw ng Panginoon ang bawat bahagi ng church ay hindi nagfa-function. O, di ba? Ang sabi noon, gift of ministering. Paglilingkod, pagsiserve. If you have the gift of serving, if you have gift of paglilingkod, then do it, sabi niya. Church, hayaan niyo silang maglingkod ayon sa gift ng Banal na Espiritu. Kaya tingnan niyo, hindi lahat pastor. There only one pastor in the church. Okay? There's only one under shepherd sa church. And that is the bishop, the pastor. See? Kasi may kanya-kanya tayong gagawin. May kanya-kanya tayong gampanin, mga kapatid. He that the gift of exhortation, let him exhort. Kapatid, hayaan nyo silang maglingkod. Ayon sa panawagan ng Banal na Espiritu sa kanila. Hindi ayon sa gusto mong gawin nila. O, di ba? Walang dictatorship dito. We, pastors, we guide you. We help you to understand your gift. Para mag-function ka. Para walang dysfunction dito. Parang wala nang natutulog dito. Lahat gumagawa sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Diba? Occupy till I come. Gagawa tayo sa Panginoon. For what purpose? Dalawa lang yan, mga kapatid. What is the purpose of our gifts? Spiritual gifts. For edification, number one. For the edifying of the body of Christ. For the perfecting of the saints. Kung ano yung ministry mo, yun yung ayon sa Banal na Espiritu. Udyok sa'yo ng Banal na Espiritu. Pastor, walang udyok sa akin. Oy, teka. Ang sabi ng Romans chapter 8,
Verse 14, they that led by the Spirit of God, they are what? Who? Wala nag-memorize sa inyo. They are the sons of God. They that led by the Spirit of God, they are the sons of God. They are the children of God. Tapos sasabihin mo, walang pangungusap ang banal na Espiritu sa'yo, tanungin mo kung ligtas ka. Tanungin mo sarili mo. Pastor, wala akong gift. I don't know about you. Nung naligtas ako, tinulungan ako ng pastor ko, tinulungan ako ng mga disciple ko, na ako, naman nag-disciple sa akin, na malaman ko kung anong gift. Kaya nga naririto ako, nalaman ko, tinatawag ako ng Panginoon na maging missionary, na magpastor. And kayo din, may ilan dito maaaring tawagin kayo ng Panginoon sa pagpapastor. Maraming tawagin kayo ng Panginoon sa pagiging evangelist. Maraming tawagin kayo ng Panginoon to serve. Ano pang gift? Giving. Giving. Merong mga tao sa loob ng church, nandun ang kanilang pag-ibig. Napakalaki ng kanilang pag-ibig sa pagbibigay. Ministry yan. Gift yan. Kapag ikaw yung gusto mo laging ginadaanan ng pagpapala ng Panginoon at magbigay, gift yan. Kung nililid ka ng banal na Espiritu yan, gawin mo. Okay? Ang mga elders, ang mga Sunday schools, ang mga kuya at ate natin dito, ang mga elders ng church, tutulungan tayo. Aso ang problema, yung nagtuturo, hindi rin alam kung may gift siya. O, di ba? Hindi basta isasalang yan dyan. Dapat yan may gift. Gift of teaching. Okay? Gagamitin tayo ng Panginoon according to our gifts. Kaya maraming nakaupo lang, bench warmer. Kaya maraming nakaupo lang dyan sa upuan, nagpapainit ng puwet. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila sa church Hindi nila alam kung anong part nila sa church. At yung gifts na yan, hindi magtuturo sa iyo yumabang. Yung gifts na yan, magtuturo sa iyo magpakumbaba. Okay? Brother Jared, ang dami nang naturuan dito, di ba? Ng music. Tama ba? Aren't you glad you have a man here who have a gift of teaching? Sino marunong na dito magpiano? Oh. Di ba? Kung gusto niya lang siya lang magpapiano dito, hindi niya na kayo turuan. Wala nang training. Tama, Carlo? Hindi ka natutugtog doon. Tinutulungan kayo ng mga leaders ng church para i-define niyo, ma-determine niyo yung gift, yung spiritual gift na gagamitin kayo mightily ng Panginoon. Kaya kapag ikaw tinatawag ka ng Panginoon, magpastor, mag-evangelist, maging missionary, huwag mong pigilan, sumunod ka. There are elders of the church will help you to understand your gift. Okay? I hope maliwanag po sa atin ito. Walang members ng church na hindi maglilingkod sa Diyos. Tama? Hindi tayo mananatiling tinuturuan. Darating ang panahon, mga kapatid, tayo naman na magtuturo. O, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ang pinaglilingkuran. Darating ang panahon, tayo naman ang maglilingkod. Mind this, mga kapatid. Kung bakit maraming church, ang bagal ng paglago. Kasi ang mga
Ang mga members, nakanganga pa rin. Naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Yun ang problema ng mga disciples, yung ascension ng Panginoong Jesucristo eh. Sa Acts chapter 1, may trabaho, may gagawin kayo, oy. Ano sabi nila? Uy, paakit na ang Panginoon, no? Ano sabi sa kanila ng dalawang anghel? Huy! Why ye gazing up? Ba't kayo nakatulat, nakatingin sa langit? Ye shall be, sabi ng Panginoon, ye shall be my witnesses. Di ba? Both in Jerusalem, in Samaria, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hey! Maraming kailangang masave. Maraming kailangang mahatiran ng salita ng Panginoon. Anong ginagawa mo? Church, let them serve the Lord. Let them serve the Lord. Meet your purpose in the church. Ha? Hindi lang yung ikaw dito, aawit ka lang ng aawit. Kaya nga sabi sa niya, ang gift ano? Una for what? Nakalimutan. For what? Edification. Strengthening. Pagtitibayin. Paghuhusayin. Yun ang purpose niyan. Pangalawa, alam niyo kung anong purpose? Evangelism. Kapag matatag ka na, kapag palabang ka na, susugod ka na. Tama? Magwi-witness ka na. Magso-soul winning ka na. Ladies, men, go for soul winning. Hindi puro ladies, nakikita ko sa Facebook. Men! Asan kayo? Para tayong Israel. Walang tumayo, kaya si Deborah ang tumayo. Di ba? For evangelism. If you have a gifts, ang purpose niyan is for edification and for evangelism. Wala na. Hindi para magpasikat, hindi para magyabang, hindi pa ipakita sa buong mundo. Hindi ka artista, Chong. Hindi ka artista, Day. Lingkod ka ng Panginoon. Go serve the Lord. Dito ang ginagawa natin, may paglilingkod na ba? Wala pa eh. Ako, naglilingkod na. Yung mga umawit, naglingkod na. Ikaw na nakaupo dyan. Naglingkod ka ngayon? Hindi, nagpapalakas ka lang ngayon. Bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, may paglilingkod kang gagawin. Okay? Last promise ng Panginoon. Last promise. He has a promise of His presence, the promise of His protection, and last, the promise of His provisions. Pababayaan ba ng Diyos ang kanyang church? If the church is His own body? Ikaw ba, yung katawan mo, pinabayaan mo? Tama? Hinayaan mo bang madungis ang katawan mo? Kung bata ka, maintindihan kita. Pero kung gurang ka na at madungis ka pa rin, oy, mag-isip-isip ka. Di ba? Kung bata ka at may maasim ka, maiintindihan kita. Pero kung matanda ka na, nag-aasim-asim ka pa, may problema ka. Pabaya ka, kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He has a promise of strength. Tandaan nyo ito. May pangako siya na lakas. Chapter 3 ng Ephesians, chapter 3. Chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 16. I have to
make fast now. At ako ay masama na ang tingin sa akin ni Brother June. Ephesians chapter 3, verse 16. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. He gave us strength. Tama. Magpapatuloy ka, kapatid. Kahit dumating sa panahon na hirap ka na, magpapatuloy ka sapagkat ang grace ng Panginoon is sufficient for us. Di ba si Apostol Pablo may sakit siya? Sabi ng Apostol Pablo, Panginoon, pangatlo na to eh. Tanggalin mo ito. Hindi ako makapaglingkod ng tuloy-tuloy. Tanggalin mo ito. Ano sabi ng Panginoon? Pablo, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Ang aking lakas ay sapat para sa iyong kahinaan. Kaya ano sabi ng Apostol Pablo? Nagising siya eh. Okay? Na-revive sa Apostol Pablo. Sabi niya, okay, I'll rather glory in my infirmities. See? Tingnan ninyo mga kapatid. Ephesians chapter 12. Ephesians, 2 Corinthians chapter 12. Verse 9, and he said unto me, my grace, verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ano sabi ng Apostol Pablo? Most gladly therefore, sa makatuwid, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. See? Merong grace ang Panginoon. And He promised it to His church. He gave us strength. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong manghinawa. Let's go and serve the Lord in His church. Not only that, the provisions of supplies. The provision of strength, the provisions of supplies. Supplies means of our needs. Ako po'y hihingi ng panalangin sa inyo. Sapagkat ang ginagamit naming lugar as a mission house ay hindi siya conducive for the ministry. Why? Isang maliit lang pong space, isang apartment na may compound, na mayroong space na compound doon, may kapitbahay kami. Hindi ko pwedeng ariing lubos ang lugar na yon sapagkat meron kaming kapitbahay. Minsan ay nawawala ng essence ang worship. Kasi minsan, magtatakbuhan sila, sisigawan sila, nagpipreach ako, nagpipray kami, ganun kami nadidisturb. By faith, humanap po ako ng isang lugar na sabi ko, kailangan nating lumipat. Wala nang disente ang ating pananambahan dito sa lugar na ito. We have to look for a place na tayo lang, merong dissenting worship tayong magagawa, magiging decente ang lugar natin. Walang sino mang labas-masok at mag-iingay at sisigaw. Walang magmumura. May bata doon, nagmumura bigla eh. Okay?
At alam ko minsan naririndi na rin sila sa akin. Although mga kaibigan ko sila, naging kaibigan namin sila, pag may special occasion doon, na-invite namin sila. Okay? In fact, may mga anak silang umaatin sa amin. Pero ganun pa man, ay hindi siya conducive para sa mission house. Okay? Kasi apartment lang siya na pa-square, pa-L. So, ibig sabihin, hindi namin pwedeng aring lubos. No? Kasi merong ibang nakatira. Pangalawa, ang katabi namin ay motel. Or tawag nila doon ay lodging. Katabing-katabi. Kung ito yung bakod, ito na yung kwarto ng lodging, ito yung bintana, ito yung aircon ng lodging. Okay? At hindi po maganda na kami ay magstay pa doon. So we are praying, please, samahan niyo po kami na manalangin na makakuha ng lugar. Naganap ako last time, naganap kami ng misis ko. Pinakamababa ay 20,000. Isang buong bahay, may 2 kwarto, malaki ang sala, may space, may garahe. Sabi ko, tama ito. Nung tinanong ko, magkano po ito? Ay pinapaupahan po namin yan, 20,000. 2 months deposit, 1 month advance. We need 60,000. After a month, we need another 20,000. Sabi ko, practical tayo. Hindi natin kaya. Hanap tayong iba. Pero napakahirap pong humanap. Please help us to pray na makahanap kami ng lugar. Na po, yun ang aming problema. Yun ang isang mahirap na kalagayan po namin ngayon doon sa Nasugbu. Please, iluhod niyo po kami sa Panginoon. Iluhod niyo po kami sa Panginoon. We need your prayer. Okay? Pangalawa, yung kalusugan ko po. We need your prayer. Supplies. Ano po? Ipo-provide ng Panginoon. Ako naniniwala ako, well, hindi pa Panginoon ngayon, pero ipo-provide ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon in His own perfect timing. Church, meron tayong Diyos who can supply all our needs, even our individual needs. Tama po? We believe in 4:19 ng Philippians na ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Kausap ni Apostol Pablo dito, sino? Mga taga-Pilipos. Iglesia sa Pilipos, ang kausap ni Apostol Pablo. Nang sabi niya, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Christ can provide all our needs. Bakit natatakot kang mawala sa trabaho pag Sunday? Kung naniniwala ka that Christ can supply all our needs. Kung naniniwala tayo sa 4:19 that my God is faithful to supply all my needs, bakit hindi ka nagbibigay ng misyon? Bakit ang big giving mo, nung 10 taong ikaw mananampalataya, ngayon 20 anyos ka ng mananampalataya, ang giving mo ganun pa rin. Kung naniniwala ka sa 4:19. Hello? Church, kung naniniwala tayo sa Philippians 4:19, bakit hanggang ngayon? Marami pa rin pangangailangan sa church. Hindi binibigay ng Diyos o hindi ka nagbabahagi na dapat ikaw ay bahagi. I hope you will not misinterpret me. I am a missionary. But I will not speak for myself only. Bakit maraming missionary nagtitiis sa kakarampot na support?
If this church, if we believe that our church is a church of Christ, is a body of Christ, why can't we give much more than we can give? Naniniwala tayo that Philippians chapter 4 verse 19 is for us. Amen? Hey, how is your giving? How is your giving? Have you committed to Christ? A certain amount? A certain amount? Lord, I will give this for a mission. Lord, I will give this for the project of the church. Lord, I will give this more than my tithes. Sino ang magandang ehemplo natin dyan na tinuro ni Apostol Pablo? Di ba ang Macedonian Christian? Ang Macedonia nasa Pilipos. Kaya ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa Pilipos, mga Macedonia, nang sabi niya, walang ibang nag-communicate sa akin regarding of my necessities kung hindi kayo. Even nung panahon na ako'y nasa Thessalonica, kayo lamang. Sabi niya, dinideserve ko ang gift na to. Hindi para ako ay magkamal. Hindi para ako ay magkaroon. Upang idagdag sa inyong account. Kaya 4:19 sabi niya, but my God, sige, magpatuloy kayo sa ganyan. Sige, sumuporta kayo. Sige, magbigay kayo sa misyon. Sige, magbigay kayo sa project ng church. Sige, supportahan niyo ang lahat ng ministry ng church. Sabi na po sa Pablo, but my God shall supply all your needs. He has a promise of provisions. Not only for the church, but to every believer's part of the church. Part ka ba ng church? Brad, part ka ng church? Brad Boris, part ka ng church? Mga kapatid, part kayo ng church? Then give. Give. And the very best example of giving His all, walang iba kung hindi si Kristo. When He gave Himself as a ransom. Para kanino? Para sa ating lahat. Remember? He is the Savior of the body. Till we all come into the unity of faith. We therefore, sabi doon, henceforth no more toss to and fro. Lahat tayo palago. Kapag tayo lumalagong mananampalataya, umaangat ang spiritualidad natin, nagmamanifest yan sa giving. Hindi ko natatanungin kung magkano binibigay sa misyon, ha? Hindi ko na natatanungin kung nagbibigay kayo sa project ng church. Ang ganda ng ceiling ng church. Nung pumunta ako dito, na-amaze ako eh. Naging part kayo nito? Naging part kayo nito? Ang ganda ng tiles ng church eh. Naging part kayo niyan. Church. Christ promises provisions. Kung naniniwala tayo that God is able to give our needs, then why not we can give enough? Giving not on your own term. Giving sa term ng Panginoon. Panginoon, magbibigay ako pag binless mo ako. Hindi ka magbibigay, kapatid, sa totoo lang. Magbigay ka para pagpalain ka. Okay? Para kang mga unbeliever. Parang mga so-called Christian dyan. Parang yung mga nagkukunwaring Kristiyano dyan. Di ba? Totoong tayo. Naniniwala kayo that this is the true church? Oh. Alam niyo sa Nasugbo, kamukot mo makikita kung may tumatay yung mga Pentecostal church. Yung lupa, dinonate. Nino? Nung isang miyembro. Catholic Church,
Kung saan-saan tumatayo na, bawat barangay may chapel ang Catholic Church. Alam niyo, sila kumukuha ng lupa sa mga members nila. Sila ang nagbibigay ng mga lupa. Dinodonate nila sa church. Hindi sila totoong church. Bakit tayo walang ganon? Bakit tayo nahihirapang humanap ng lugar? Bakit a single missionary cannot hire, cannot rent a big place? Why? We have a problem. Hindi natin pinangahawakan ng 419. Ang Macedonian Christians, wala naman sila eh. Poorest of the poor sila. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, Corinthians, tignan ninyo. Gusto kong makita ninyo kung paano binuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa Macedonian churches. Sa Macedonian. That out of their poverty, they learn to give. Mahirap yun Sila ay under ng colony that time. Hindi nila pagmamayari ang trabaho nila. Hindi nila pagmamayari ang pera nila. But what they did, they learned to give. Kaya sabi ng Apostol Pablo, paano sila pinagpala? If our church is the body of Christ, and Christ has His provision for the church, at pangahawakan natin ng 419, why not challenge ourselves to give more than we could give? Tama. Ano sabi ng Panginoon? He that soweth bountifully shall reap also bountifully. And he that soweth, ano sabi? Sparingly shall reap also sparingly. Ano sabi diba ng huli? God loveth what? A cheerful giver. Do you know what is the meaning of cheerful giving? Alam niyo ibig sabihin ng cheerful? Yung doon, cheerful giving yun eh. Alam niyo ibig sabihin? Grace giving. Alam niyo ang grace giving? Si Jesus Christ. He gave His all. He gave His life. Tayo laman lang ng bulsa natin. Ayaw pa nating ibigay. Tapos i-claim natin Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Oy, bibigay ng Panginoon yan. Ang tanong ko sa'yo, handa mo bang ibigay at gamitin ka ng Panginoon, maging channel ng pagpapala niya sa church? Handa ka ba? Baka hanggang claim ka lang, pero hindi ka handang maging channel. Okay? Alam niyo, merong isang Kristiyano. Let me close with this. Merong isang Kristiyano, umalis sa church. Isa siyang businessman. Meron siyang isang tindahan ng mga construction supply. Umalis siya sa church. Ayaw na sa church. Hindi na siya nagtatites, hindi na siya nagbibigay, hindi na siya mission giving. Hindi na siya nagbibigay ng faith promise niya, hindi na siya nagbibigay kahit anong offering. Totally, he backslide. One time, yung pastor niya, pinuntahan siya. Sabi, pumapuntahan niya itong kapatid na ito. After a couple of months, pinuntahan siya. Kapatid, kamusta ka na? Alam mo bungad ng tao? Sabi niya, pastor, sa totoo lang, nung umalis ako sa church, pinagpala ako. Lumaki yung tindahan ko, nagkaroon pa ako ng mga ibang mga tindahan, lumaki yung tindahan ko, dumami yung mga customer ko, ang dami kong kliyente ngayon, paldo-paldo ako, pastor, ngayon.
Nalungkot yung pastor. Tatalikod na sana siya at iwanan niya na yung dating member ng church. Binalikan niya. Kapatid, nabasa mo ba yung Matthew chapter 4? Alam niyo meron sa Matthew chapter 4? Alam meron Matthew chapter 4? Kaya tos and fro kayo eh. Matthew chapter 4, hindi nyo alam eh. Ano Matthew chapter 4? Huy! Tulog na! Tapos na ako dito. Promise, tapos na ako dito. Ano Matthew chapter 4? Ano meron? Temptation of Jesus Christ. Tama? Mayroong isa diyang temptation, bandang uli, I think chapter 8 or chapter 10. Ano sabi diyan? Ano sabi? Dinala ang Panginoong Yesus sa pinakamataas na lugar. Ang sabi niya, pinakita sa Panginoong Yesus ang yaman ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon, nakikita mo, sabi sa kanya nung devil, yung demon spirit, sabi sa kanya nung devil, nakikita mo yan? Christ, nakikita mo yan? Yan ay yaman na meron ako. Pinakita sa kanyang Makati, pinakita sa kanyang Quezon City, pinakita sa kanyang malalawak na lupain, pinakita sa kanyang magagandang mga tanawin. Sabi sa kanya, akin lahat yan. Just worship me, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Sabi niya doon sa member ng pastor, natatandaan mo yon? Si Satanas pinangakuan ng Panginoon na ibibigay ang lahat ng bagay sa sanlibutan na ito. Yumukod lang siya at sambahin niya si Satanas. Kung ang Panginoon nakaranas ng ganun how much more tayo? Exempted ba tayo sa temptation? Hindi. Kung ang Panginoon tinempt na ibibigay ang yaman na ito, ikaw pa kaya? Alam niyo mga kapatid, ang tunay na pagpapala, ang tunay na yaman, yung ginagamit ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Yung ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang gawain. Oo. May provision ang Panginoon sa church. Hindi niya hahayaan ang church niya, okay, na hindi ma-meet ang pangangailangan. Okay? He has His provisions. Magtapat lang tayo sa Kanya. Manatili lang tayo sa Kanya. Ibigay natin ang lahat sa Kanya. Diba? When we learn to give our all to Christ, He gave His all to us. Learn to give your all to Christ as part of this church. As part of the body of Christ. Give your all to Him. Magsitayo tayong lahat, tayong mananalangin. Well, in just a minute, tayo po ay mananalangin while every heads are bowed and eyes closed. Hindi natin patatagalin mga kapatid ang imbitasyon na ito. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon, habang ikaw ay nakikinig mula sa pangangaral ng kanyang salita, and something na nangusap sa iyo na kailangan ko, I have to commit myself. Kailangan kong ibigay ang sarili ko sa Panginoon. Kung yan ang nasa puso mo, kaibigan, kung yan ang nasa puso mo, kapatid, you may come forward and we will pray together here in front. Kung ang panalangin mo, babae, lalaki, panalangin mo, Lord, I want to be used. Gusto kong mag-function sa ministry. Gusto kong mag-function sa church. Gusto kong mag-function as part of your body. Lord, please use me. Kung yan ang nasa puso mo, why not come? And we will pray.
I'll pray for you. I'll pray for you. Pagod na po ako mga kapatid. Hindi na tayo magtatagal. The altar is open. As the Lord speaks to your heart, you may come. As the Lord speaks to your heart, you may come. Lord, gamitin mo po ako, gawin mo po akong channel ng iyong pagpapala para po sa church. I want to give my all to you, Lord. Please, use me, Lord. You may come forward. You may come forward. Hindi biro na tayo ay nasa loob ng iglesia ng Panginoon. Hindi biro, hindi to aksidente that you've been part of the church of the Lord. Hindi biro that you've been part of this local church in Binyan. Meron kang gampanin, kapatid eh. Naniniwala ako dyan sa ikibuturan ng puso mo na ikaw ay naniniwala, meron kang gagampanan sa Panginoon. May gagampanan ka sa church ng Panginoon. You may come, pray here, deal with God. Hayaan mo mag-deal din sa iyong Panginoon. I-lead ka ng banal na Espiritu sa anong pwede mong gawin para sa Kanya. Sa anong pwede mong gawin for the edification of the body of Christ. Sa anong pwede mong gawin for evangelism. The altar is still open. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, salamat po that Thy word have been preached in love. Salamat po sa malayang pangaral ng salita. Salamat po sa malayang pangungusap mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa aming buhay. Inilagay mo kami, Panginoon, dito sa iglesyang ito upang kami gamitin mo. Upang kami maging kabahagi nito. Salamat po, Panginoon. Ang bawat isa, O Diyos, na narito sa harapan na lumapit, sila'y suko ang buhay sa iyo. Sila'y may inilapit sa iyo, Panginoon, na kung saan ay higit na magiging kagamit-gamit sila. Panginoon, tulungan mo po sila. Build them, Lord. Tawagin mo po sila. Tawagin mo po sila, Panginoon. Na maging higit na bahagi at may gampanin sa loob ng iyong iglesia. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Dinggin mo po ang kanilang inilapit at dinidalangin sa iyo. Patuloy po, O Diyos, na samahan mo kami. Patuloy po, O Diyos, na kami po ay gamitin mo. At marami pang taong makakilala sa iyo through our life and through our lips. Pagpalain mo po ang church na ito. Pagpalain mo po ang lingkod mong inilagay dito upang manguna dito. Pagpalain mo po ang ginagamit mong bawat anak mo na naririto, Panginoon. That they may keep on discipling, teaching. Gamitin mo po ang bawat isa. That through Harvesters Binyan, there will be more souls that we will be saved. Na makakakilala po sa iyo, Panginoon.
salamat po ng marami sa iyo. Igawad mo po ang isang mahalagang basbas sa bawat isa. At ibalik mo kami sa mga susunod pang gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.